And so ito na nga, story time muna tayo. Ang real status ng health ng lola nyo ay, I will undergo mastectomy operation sa Friday na yon. So today is Tuesday. Nag-assessment lang tayo kanina. Pero gagawin daw ulit yun sa Friday before ang operation. And ito na nga, nagpre-prepare na ako ng ating mga dadalhin sa hospital. Kasi nga, bukas na nga tayo operahan. So may binigay sa akin silang mga listahan na dapat nating dalhin. Pero ito lang yung ating bag. Medyo kaunti lang to. Kasi ang original plan talaga ay mag-reconstruction ako right away ng operation. Pero kung matuloy man yun, mga 10 days daw ako sa ospital. So, hindi nagka-tuloy tayo dun kasi nga, may kailangan pa akong gawin bago yung operation na yun. So, preserve nga lang yung skin para i-elevate lang siya. Nalagyan siya ng nga yun? Yung parang silicone. Kaso, ang gagawin sana sa akin, kukunin yung tabako dito at saka doon sa aking sa likod. Sayang nga. Parang free lipo na yun. Kaso hindi nga matutuloy. Kasi nga, napaka-prone ko daw sa infection. Kasi nga, medyo malaki ako. Yun nga, sana yun ang magagawa pero hindi nga. Pre-preserve lang daw muna pero hindi ko alam kung kailan ko yun magagawa kasi ang kailangan kong ilus 10 kilos. Sayang sana yun, mababawasan tayo yung mga pats natin sa katawan. So may binigay sila sa akin pang wipes para daw mamaya after ko maligo, hindi na ako maglalagay ng kung ano-ano. Tapos magwa-wipes ako, may instruction dito kung alin-alin. Tapos, bukas, bago ako pumunta sa ospital, magwa-wipes ulit ako. Bali, dalawa itong binigay sa akin. Tapos, hindi ko alam. Basta ang binili ko, may binili din akong pang tulog na yung nabubuksan dito. Kasi nga yun ang dapat. Pati bra. May sinabi silang itsura ng bra. Nasaan na yung bra? Yung may zipper din dito. Buti na lang may nakita tayong mura-mura. Kung sa mall tayo mapapabili, naku, pow! So ito. Ang bilhin daw yung may mas malaki sa size ko. At ito malaki sa size ko. Yun muna ang sinigurado ko. Tapos dalawa yun para may pampalit. Tapos sabi naman nila, wag daw alisin yung tag niya para pwede papalitan. Pero hindi ko na yung papalitan, susuotin ko yun. Tapos bibili pa ako, gusto ko pang bumili yung mas fit sa akin talaga. Napaka-comfy niya. Tapos may nakalagay din dito yung charger, pero extension na lang yun nilagay ko. Nasaan ba yung lista ko? Ari pala. May sinabi pang mga reading materials kasi baka daw mainip yata ako dun Tapos mamaya initake yung tawag. Kanina may tumawag sa akin, social worker. Kasi kailangan natin assistance
Kasi nga, mawawalan ako ng income. Tapos, merong tatawag daw sa akin mamaya. Ko-confirm yung time kung kailan tayo mag-fasting, kung kailan tayo pupunta sa hospital bukas. So, si Lolo naman, nakalib naman si Lolo, kaya okay lang. Basta, ang iintayin kong tawag, 9:30 a.m. Maaga pa naman pala. To 6 p.m. Kaya, yun, inaabangan ko kung kailan sila tatawag. So, ang akala ko nga, buti na lang din. Pero mas gusto ni Lolo na magtagal ako sa ospital para may magtingin-tingin sa akin. Natatakot yata. Nakakatakot naman talaga, lalo na parang naririnig ko na merong magiging tube na nakakabit sa akin para ma-drain yung, kasi mamamasa-masa siya. Basta, explain daw yun sa akin, pero bahala na kung anong mangyari. Basta, chill-chill lang tayo. Hindi naman talaga ako takot. Nalulungkot lang ako. Hindi ako takot sa operation, pero takot ako doon sa effect. Kasi hindi ko alam yun. Kasi yung operation, napaliwanag naman yun, pero yung effect, hindi ko alam. Kasi nakailan na naman akong operation. Tapos nagsisaryan pa ako. Saka, kung ano man yung nararamdaman ko, prayers ang katapat nun. Diga. And, mag-check ulit ako dito mamaya. Actually, kagabi ko pa ito na-assemble ang bag ko. Tapos, dadagdag na lang ako ng mga giging kulang ko. And, alam nyo ba na yung aking mula sa mammogram hanggang sa mga sunod-sunod, nag-biopsy ako ng, ewan ko, nakwento ko na sa inyo yung biopsy ko. Basta 4 times akong biopsy sa isang session. 2 yung ginagawa sa akin. Tapos, ang pinakamasakit yung huli, yung vacuum. Doon nga ako nagdalawang anesthesia kasi sabi naman nung nurse, pwede ko daw sabihin na padagdag ng anesthesia. So, nag-aray-aray ako doon. Yun. Kaya dinagdagan nila. Kasi ang sakit talaga. Yung isasalpak pa lang sa'yo tapos yung nag-vacuum, yun ang masakit yung vacuum. At parang nararamdaman ko nga pa siya. Pero, okay naman sa ngayon. At saka, pag binabiopsy, meron silang iniiwan clip doon. Siguro yun yung masakit ngayon sa akin. Nararamdaman ko yung clip. Pero kasi laki lang naman daw yun ng bigas, yung ganon. Tapos, yung MRI, nakaranas na rin ako ng MRI. At talaga namang okay naman, nakaka-nervous lang kasi hindi mo nga alam yun, baka mangain yun ng tao. Tapos yung mammogram, yung pinakauna, first time ko din yun, napakasakit. Tapos yung nga palang biopsy, merong sa ultrasound, yung parang mano-mano lang. Tapos merong mammogram na biopsy, na yun yung masakit na nakakangalay kasi nakaipit yung dede mo doon sa mammogram. Kasi intay mo pa yung doktor, ka pa ng sample na 5. Yun. Pero step by step, pinapaliwanag naman nila na pag yung nagpasok sila ng yung ganon, sinasabi nila para hindi ako nabibigla. So, ano pa yung mga experience ko dyan? Yun nga, mga operahan. Pero, okay lang. Wala tayong magagawa. Yun na talaga. Kaya, be strong lang. And, happy. Basta, chillax lang baga. Pero, syempre nga, sabi ko nga, syempre yung tense mararamdaman mo pag-araw na. Kaya, tingnan natin mamaya, bukas. And, ang isa pa nga sa pinagpapasalamat natin ay yung hindi siya cancer. Pero, may sinasabi din sila, minsan daw nalalaman nilang cancer pag natanggal na. Kasi pag biopsy, portion lang yung nakukuha. Pero pag yun, sana'y hindi, para wala na tayong alalahanin. Sana po hindi cancer. Kasi pag ganun, madami pa talaga tayong gagawin.
Bali yung ilalagay, sorry. Bali yung ilalagay sa akin, spandex siya na parang silicone, na dagdag lang na sila dalagdag ng lalaman habang humihilom. Siguro babalik ako doon. Dadating oras talaga na hindi siya pantay. Ewan ko kung... Pero yun naman daw ilalagay sa akin, pwede mag-last ng 10 years. Depende sa size ko nga. Kung hindi na siya maganda tingnan, papalitan. Kasi free din yun, yung pagpapalit. Tapos, kung hindi naman daw ko ma-reach yung 10 kilos na mag-lose, o kaya naman mag-stick na lang ako doon sa spandex na ilalagay sa akin, ay okay din naman daw. Kaya hindi ko alam. Ang daming hindi pa alam. Kaya sabi ng doktor, 1 by 1 lang daw. Wag daw. Don't go too rush. Chillax lang. Ayun. Maraming hindi pa sigurado. Pero sana talaga hindi siya cancer. Sana talaga. And yun nga, basta in-assure ko sa kanila na talaga magpapa-reconstruction ako. Sabi ko nga kay Lolo, kung dalawa yung tatanggalin sa akin, mas gustuhin ko pa yung flat para mas safe. Kaya lang hindi nga siya magpapantay. Kasi safe na safe tayo dito sa left. Pero sabi pa naman noon, kung magpapa-reconstruct ako na tissue ko, i-adjust din yung kabila ko para section lola nyo. Pero hindi ko alam kung anong gagawin kung mag-stick na ako dun sa silicone. Pero nagda-diet pa naman tayo ngayon na may ginogol pa tayo, kaya lang medyo matagal-tagal pa yon. Dahil nga sa ating hypertension at saka pre-diabetic. Ang daming mga matanda na ka na nga talaga, lola. Yun. Kasi nga, medyo pero open naman yung mind nila talaga doon sa ganun. Kasi nakakahabag-habag. Siyempre, araw-araw mo makikitang di siya pantay. Wala yung isa. Pero at least, sana talaga hindi siya cancer. We pray. At ipag-pray nyo po ako, please. And sana nga makapag-video ako doon para may ma-video tayo doon sa mga experience natin doon. Kasi nga, mahirap magkwento pag wala ka naman doon sa sitwasyong yun. Kaya hindi ko alam kung madadala ko tong aking camera. Kasi sa totoo lang, ang visiting hours ay parang maunti lang. Tapos sa gabi, hindi pwede si Lolo. Pero na lang kung private room kami. Syempre, hindi natin afford yung private room. At saka nga pala, lahat mammogram, biopsy, MRI, libre lahat yun. Pati yung operation at reconstruction. Buti na lang. Kasi kahit yung ang akala ko nga, hindi kasama sa libre yung reconstruction. Buti na lang kasama. Buti na lang. At sabi ko nga, siguro okay na din na dito talaga nangyari sa New Zealand. Kasi may history nga ako ng sasis. Buti na lang dito sa New Zealand nangyari to. Kasi kung sa atin sa Pilipinas, syempre hindi yung libre. Tapos, ewan ko kung may nag-free doon sa Pilipinas. Siguro, yung salang-sala. And fresh na ang lola nyo. Ito nga. Ni-review ko nga yung ating video kanina. Kulang pala talaga yung sinasabi ko. Kasi lumayo ang aking topic. So ito nga, sabi ko nga, ipinagpapasalamat ko na nalaman natin agad, late man ng 1 taon, at least umabot tayo ng malaman natin na yung ating cells nga ay hindi pa naman paputok. Tapos, yun nga, isunod pa, benign lahat yung mga cyst ko,
o kaya yung abnormal cell. Pero syempre malalaman pa natin yung pag naoperahan kasi nga may sinasabi silang iba pa rin yung magiging result after nung natanggal. Tapos, yung ang isa din talagang pinagpapasalamat ko mula sa unang treatment sa mammogram hanggang sa reconstruction, consultation, gamot, libre siya dito sa New Zealand kasi nga tayo ay naka-resident visa. Kaya tayo ay nakalibre pag funded ka ng government, lalo na kung ikaw ay age 45 pataas. Hindi ko alam kung may limit yon, pero ewan ko kung aabutin ko pa yung limit. Basta 45 pataas ang cover ng funded sa mga iba't iba sigurong cases. Pero yung sa asthma ko, funded din talaga ako, yung maintenance ko libre. Kaya lang may consultation nga. Minsan, pag kailangan nila ng consultation, o kaya ay repeat prescription. Kasi isang prescription, 3 months yun. 3 katumbas ng 3 inhaler. So, after nun, papa-repeat ka. Ang halaga nga nun ay $35. Nababanggit ko na naman sa inyo yun nung una. Sa mga hindi pa nakakaalam yun. Yung maintenance ko libre. Tapos, kaya lang yung consultation sa GP. Pag sa asthma ay 67 per session, per consultation. Pero dito sa ating pabres, lahat libre, pati consultation. Kaya lang pag yung kukuha ka ng gamot, unang reseta ay magbibigay ka ng $5. Pero yung sumusunod naman, hindi na. Basta magpalit ka ng prescription yun, $5 kada box. Box naman yun, tulad nung isang araw. May kinuha kong mga gamot, $5 lang yung siningil sa akin. Pag yung may repeat, wala na yung sisingilin doon sa repeat. And, yun nga, mag-prepare na tayo sa ating step na gagawin. Hindi ko pa alam kung ano pang mangyayari. Nagpa-opera sa Pilipinas. Magkano yung ginastos namin kasi medyo private din kasi yun. Kasi hinabol ko yung doktor. Sa private siya naka-assign, hindi siya nag-a-assist sa ibang ospital. Tapos okay naman. Tapos nakasolo pa ako ng room. Feeling me, man. May TV at saka ref yata. Hindi ko na matandaan. Sa Batangas yun. Tapos, yun, gumastos ako. Tapos yung mga consultation pa, gastos at saka lab. Samantalang dito, buti na lang. First time kong mammogram dito. Libre. Tapos MRI, libre din. Grabe. So, yun nga. Dami ko na experience, pero okay naman. Sana okay hanggang sa dulo, no? And, haru. Medyo magtatanghali na. At ODD muna tayo. Punta daw tayo sa hospital ng 11:30. So, 11 tayo aalis. OOTD! Oh, hi! Picture muna saglit. Pero lobot na pala rin. Dalhin ko to ating camera para meron tayong mag-capture na moment doon. O, tingnan nyo muna ako. Ang baba naman dyan. Dito talaga. Oo, Gini. Screenshot na lang natin. And dyan kayo. At baka tayo mahuli pa. And we're here lang sa hospital. Maghahanap lang si Lolo ng magpaparkingan at doon tayo pupunta. Surgical admission reception. Hintayin natin si Lolo. At ang bag ko ay malaki. Hindi ko yan kaya. And andito na ako sa taas. Ang ganda ng pailaw doon sa likod. Oh, diba? Si Lolo wala pa din. Sana makahanap na siya ng parking. Ako, dos pataas. Wish me luck. Kiss mo na. This is it.
Ang ganda mo. Ano? Ang ganda mo. Hintay na. Gutom na ako. Bu-